mga karneng hilaw. Bakit madalas ako nawawala sa sarili? Anong ginawa mo sa akin? Ano? Mga manloloko! Mga wala kayong ginusto, kundi ang pahirapan ako! Mahihinang mga nilalang. Ang bagal niyong makaamoy. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. May mga taong nakahandang gawin ang lahat para sa kanilang mga sarili. Sa kasamaang palad, ang iba sa kanila ay maaring malapit sa ating puso. Umaasa tayong maging maayos pa rin ang ating ugnayan sa kanila sa kabila ng kanilang masamang ugali. Ang kaso, ang pag-asang ito ay maaring humantong lang sa malagim na pangyayari. Lalo na kung may alagad ng dilim na nakakapit sa liig ng ating mahal sa buhay. Mommy, are we here na po? Yan na po bang house ni Lola? Nako, hindi pa anak. Bahay yan ni Tatay Lauro. Dito muna tayo para maplano natin ng maayos ang surprise para kay Lola Melinda mo, okay? Mommy, ayoko po dito. Ha? Oh, akala ko ba? Gusto mong masubukang makapunta sa province? Gusto mong makakita ng maraming tanim at mga animals, di ba? Oo nga po. Gusto ko ng ganun. Pero hindi ko po gusto dito, Mommy. Bakit naman ayaw mo dito? May nakita ka bang mali? Masama bang pakiramdam mo? Di po ako sure kung bakit, Mommy. Basta, feel ko lang po. Ayoko rito. I wanna go home, Mommy. Hi, Mia. Naninibago ka lang siguro. Nandito na tayo. Hindi naman pwedeng umuwi na lang tayo. Ang layo ng biniyahan natin papunta rito eh. O sige na. Tara na at na makapagpahinga ka na. Good day, Kwentong Takip Silim. Ako po si Shirley from Batangas. 46 years old na po ako ngayon. Nagtatrabaho bilang project manager sa isang digital marketing company. Nag-email po ako sa inyo para i-share ang isang kakaibang karanasan ko noong 2008. Single mom ako, Sir Wilmore. May anak akong 7 years old na si Mia. Pumunta ako noon sa Baguio para i-meet ang isang international client. Siyempre sinama ko ang anak ko bilang mini vacation na rin. Pagkatapos ay naisip ko nang puntahan ang Mama Melinda ko sa Nueva Vizcaya. May malaking lupa po kasi kami roon. Doon po dumiretso si Mama nang magkaroon kami ng misunderstanding at gusto ko siyang puntahan para makipag-ayos. Ilang araw bago ang kanyang birthday. Surprise ang bala ko. Kaya imbes na sa mansyon ay dumiretso kami ni Mia sa bahay ng katiwala ng lupa. Sandali lang. Andyan na. Sino ba kasing... Ha? Ma'am Shirley? At kasama niyo si Mia? Good morning po, Tatay Lauro. Anong meron? At bigla kayong napasugot? Hi po, Tatay. Mano po? Ay kawaan ka ng Panginoon, Senyorita. Tay, pwede po bang papasukin niyo muna kami? Pagod na po kasi sa biyahe itong si Mia eh. Ay, sige po, sige po. Pasok ko kayo.
Ako na hong bahala sa mga bagahe ninyo. Ilang ulit na akong nakarating sa bahay ni Tatay Lauro, lalo na nung buhay pa ang papa ko. Simpleng 200 danas lang ang bahay na yon. Gawa lang sa kahoy, ngunit halatang matibay. Napakaaliwalas din sa loob dahil may kalakihan ang mga bintana. Yun nga lang, ay mag-isa na lang ang katiwala sa kanyang tirahan nung panahon na yon. Namayapa na kasi ang kanyang asawa at nasa siyudad na ang mga anak. Sana ay nagpasabi kayo sa akin, ma'am, bago kayo pumunta rito. Alam niyo naman po ang number ko. Hindi tuloy ako nakapaghandaman lamang ng tanghalian. Ay, umupo muna ho kayo dyan sa sopa. Surprise ho kasi ito, Tay. Gusto kong surpresahin si Mama sa birthday niya. Ay, bakit niyo naman po naisip yun? Hindi ba masama ang loob ni Madam sa'yo? Yun nga, Itay. Gusto ko sana makipag-ayos. Napapahaba ng masyado tong drama namin eh. Halos 1 taon na siyang di umuwi dun sa Batangas. Ano po ba kasi talaga nangyari at nagtampo ng gusto si Madam sa inyo? Hindi malinaw sa akin ang mga bagay-bagay. Ayoko naman po magtanong sa kanya na mismo. Alam niyo namang maladragon yun kapag mainit ang ulo. Ano po bang nabanggit niya sa inyo? Nangingialam daw kayo sa desisyon niya sa lupa. Ganito po kasi yon, Tay. Ma! Ano na naman tong narinig ko? May kinuha na naman kayong lupa? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Huwag mong pakikialaman ang mga pasya ko sa bukid. Mama naman eh. Napakalaki na ng lupa doon sa probinsya. Napakalaki na ng iniwan ni Papa pagkamatay niya. Tapos ngayon kinakamkam niyo pa rin yung mga katabing lupa? Makontento naman kayo, Ma. Mas malaki ang lupa, mas malaki ang kikitain tuwing anihan. Napaka-basic nun, Shirley. Hindi mo maintindihan? Ma, naiintindihan ko yun. Pero hindi niyo naman kailangan ganyang kalaking pera eh. Mayaman na tayo. Ahanin niyo pa ba lahat ng yan? Para masabing nalamangan niyo yung mga kapatid niyo doon sa Mindanao? Hindi mo ako naiintindihan. Buong buhay kong tiniis ang pambabaliwala nila sa akin. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi sila lumulod sa harap ng kayamanan ko. Nababaliw ka na! Kung hindi ka sang-ayon, di wag. Ipapaalala ko lang sa'yong ako ang nanay mo. Hindi ko kailangan ng permiso mo bawat pasya ko. Ganun naman pala ang nangyari. Grabe talaga si Madam. Kumusta naman po siya dito pagdating niya? Ayun, nung mga unang araw, palaging naglalasing. Pagkatapos, kung sino-sinong lalaki ang dinadala sa mansyon. Mga binata. Siguro, mga binabayaran niya para maaliw. Sus Mariusep. Pagkatapos po noon itinuloy niya na ang planong pagkamkam sa nyugan na nasa bandang hilaga ng Maisa. Hindi ako sumang-ayon doon. Kaya ayun, Ano pong nangyari? tinanggal niya ako. Ay hindi na po ako ang katiwala ng lupain ninyo ngayon. Ma'am, bale ordinaryong nakikisaka na lang ako ng Maisa lupa ninyo. Magbibigay ng porsyento ngayon ngang anihan. Ano? At napakatagal niyo nang nagsisilbi sa sakahan ng angka ni Papa. Lolo niyo pa lang katiwala na nun ni Papa. Ano nakain ni Mama? Teka, so sino nang tumutulong sa kanya na i-manage ang lupa? Ay, mukhang yan na yun, ma'am. Dito lang po kayo sa sala, ma'am. Huwag kayong maingay. Makinig lang po kayo. Doon ko po napansin ang kakaibang kilos ni Tatay Lauro, Sir Wilmore. May tinatago siyang kung anong kaba. Kung bakit ay hindi ko alam noong una.
Tumayo nga po siya at binuksan ang pinto. Magandang araw po, Mang Lauro. Kukunin ko na po ang porsyento ng mga inaning mais at palay. Ayaw po, sir. Nakahanda na po yun doon sa kamaling. Maya sikasuhin lang po ako tapos pupunta na rin po ako ron. Sige ho. Mauna na po ako ron. Manong, may bisita ho ba kayo? Ha? Ay, May kotse kasi nakaparada rito eh. opo sir, opo, meron. Pamangking ko, magbabakasyon dito ng ilang araw. Ganun po ba? Sabihan mo lang sila na mag-ingat ha. Delikado pa naman ang bukid ngayong panahong to. Opo. Opo, sir. Sige ho. Mauna na ako. Napakasama talaga ng kutob ko sa taong yon. Sino po ba yon, Tay? Mawiwindang ka sa sasabihin ko, ma'am. Tatay Lauro naman. May pasuspans pang nalalaman eh. Si Sir Dennis yun, ma'am. Ang bagong katiwala ng lupain ninyo. Isa po sa mga lalaki ni Madam. Ano po? Ano nakain ni Mama at ginawa niyang katiwala ang isang bayarang lalaki? Ano bang alam nun sa pagpapalakad sa bukid? Yun nga po mismo, ma'am. Ayos lang sana sa akin natanggalin. Pero sana naman yung matino ang ipalit. Masyadong nagkakalat si Mama dito. Kung may balak kayong suprisahin si Madam, hindi niya kayo pwedeng makita ngayon. Siguradong magsasabi yun agad sa amo niya. Isa pa po, ewan. Pero, napakasama ng kutob ko sa lalaking yun. Bakit naman ho? Hindi ko pa sigurado kung bakit, ma'am Basta, mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Ramdam kong hindi siya mapagkakatiwalaan. Ano naman po yung sinasabi niyang delikado sa bukid ngayon? May mga nawawalang bata kasi, ma'am. Hindi na nakikita. 3 na silang lahat. Diyos ko, yung ba ang dahilan kung bakit kabado kayo nang pagbuksan kami? Opo. Inaalala ko itong si Senyorita Mia. Bukod po sa mga nawawalang bata, may natatagpuan ding mga patay na hayop sa iba't ibang bahagi ng bukid. Pare-parehong wakwak ang mga tiyan. Tapos, nawawala ang mga atay at puso. Sino namang gagawa ng ganon? Ang hinala ng mga tao, may gumagalang aswang dito sa bukid ngayon. Kaya ma'am, kailangan yung bantayang maigi si Mia. Aswang? Tatay Lauro naman. Moderno ng panahon ngayon. May mga aswang pa ba? Naiintindihan ko kung hindi ka po maniniwala, ma'am. Pero, yun ang hinala ng mga tao rito. Ang totoo ay nagpatawag na kami ng albularyo galing Pangbigaan. Bukas na dapat ang dating niya. Ang totoo po, Sir Wilmore, hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang at iba pang mga kwentong bayan. Subalit hindi ko pa rin maiwasang kilabutan sa mga sinabi ni Tatay Lauro. Naisip ko nga po noon na ipagpaliban na lang ang binabala kong sorpresa para kay Mama. Sa makalawa pa kasi ang birthday niya noon. Ang naisip ko, punta na lang siya noong hapon ding yon. Tapos agad nang bumiyahe pa Batangas sa susunod na araw. Totoo man ang mga aswang o hindi, ang kaligtasan pa rin ni Mia ang mahalaga. Nagtanghalian po kami noon kina Tatay Lauro. Tapos sumama na kami ni Mia sa kanya. Lumabas kami sa bakuran at dumiretso sa bodega ng mga gamit at makinang pansaka. Kumuha lang ng krudo si Tatay Lauro roon, nagagamitin daw sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay pumunta na kami sa may kamali. Noon ay hinarap ko na ang sinasabing si Dennis. Sinasabi ko na nga ba
Ramdam kong may tinatago kayo kanina, Mang Lauro. Doon ay napatunayan kong tama nga ang sinabi ni Tatay Lauro tungkol kay Dennis. Unang kita ko pa lang sa binata ay mabigat agad ang pakiramdam ko. Yun ay kahit maayos naman ito kung manamit. Plansado ang polo at naka-gel ang buhok. Kung tutuusin ay pang-model ang dating ng mukha at tindig. Pasensya na po, Sir Dennis. Ay, ano po kasi Bala ko kasing surpresahin si Mama sa kanyang birthday. Kaya gusto ko sanang hindi niya malaman na andito kami ng apo niya. Ah, kaya pala. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kung ganon, sa makalawa pa kayo pupunta sa mansyon. Nagbago ng isip ko eh. Pupunta na kami doon ngayon. Kaya naisip ko nang sumabay na lang sa'yo. Nako, masama ang pakiramdam ni Melinda ngayon eh. Baka hindi niya rin kayo maharap. Ano? O, di mas lalong kailangan ko siyang makausap at kumustahin. May samaan kayo ng loob ngayon, hindi ba? Baka mamaya niyan lalong sumama ang pakiramdam nun. Kahit na, anak pa rin niya ako. Aasikasuhin ko si Mama kung kailangan. Kung sa bagay, sige, tara sa mansyon. Babalikan ko na lang tong mga mais at palay dito. Naunang sumakay si Dennis sa dala niyang truck. Kami naman ni Mia ay papasok na sana sa kotse. Subalit nagpumilit si Tatay Lauro na sumama. Siya na lang din muna ang pinagmaneho ko ng kotse dahil nga pagod ako sa mahabang biyahe. Anong nangyari dito, Tay? Ba't nagkaganito ang maisan sa paligid ng mansyon? Ba't tuyot na tuyot ang lugar na to? Masagana naman to nung nakaraang taon lang Ay, hindi ko rin talaga sigurado, ma'am. Ang totoo, masadong biglaan yan. Noong ako pa nga ang katiwala, masagana nga naman ang maisan dito. Isang buwan matapos akong tanggalin, nagkaganito na. Di ko naman basta makausap si Madam kasi ayaw niya akong papasukin ulit sa mansyon. Ano ba yan? Nangangamkam ng lupa pero sariling bakod di maalagaan ng matino? Siguradong malungkot si Papa sa kabilang buhay nito. Mommy, is that Lola? Ha? Saan, anak? Doon sa window sa taas. Oh, nawala. Nasaan na yun? Sinundan ko ng tingin ang tinuro ni Mia. Nakita kong gumalaw ang kurtina sa isa sa mga bintana sa second floor. Pero di ko nakita kung sino ang naroon. Inisip kong baka si Mama nga siguro. Pero hindi maganda ang bulong ng kutob ko. Mommy, I feel scared. Masyadong creepy po dito. At yung lalaki kanina, is scary. Uwi na po tayo. Mukhang pati si Senyorita Mia ay hindi rin magandang pakiramdam dito, ma'am. Baby, pupuntahan lang natin si Lola mo, ha? Pagkatapos uwi na tayo agad bukas ng umaga, okay? Tara na sa loob. Nasabihan ko na si Melinda na andito kayo. Pumasok nga po kami sa mansyon Sir Wilmore. Pagkapasok pa lang sa pinto ay agad nang nanayo ang balahibo ko. Wala namang pinagbago sa loob ng mansyon kung titingnan. Pero pakiramdam ko ay may kung anong mali sa hangin. May naaamoy akong medyo masangsang, bagamat hindi naman masyadong halata. Pwedeng dahil mahina lang ang amoy o baka dahil medyo malayo ang pinanggalingan nito. Iniligid ko ang tingin. Nakasindi ang mga ilaw, pero pansin kong may kung anong madilim na sumasaklob sa kabuuan ng lugar.
Hindi na yon ang mansyon na kilala ko. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Ma? At ikaw naman, Lauro, sa palagay mo ba, makakabalik ka sa dati mong posisyon sa tulong ng walang kwentang babaeng yan? Wala namang alam sa pagpapalakad ng sakahan yan eh. Wala kang mapapala sa bobang yan. Ma'am, hindi naman po sa ganun. Mama, ano ba? Nandito ako para makipagbati sa inyo tapos ganyan kayo? Mas lumala pa yata ugali nyo eh. Tsaka ano ba to? Ba't yung pinabayaan ang lupang pinaghirapan ng angkan ni na Papa? Todo kabig kayo sa lupa ng ibang tao tapos iniiwan yung natutuyot ang maisan sa paligid ng mansyon? Ang matindi pa rito, namulot pa kayo ng kung sino lang para gawing katiwala. Manahimik ka! Ang lakas ng loob mong insultuin si Dennis. Gayong siya lang ang karamay ko rito. Siya lang ang karamay nyo dahil tinalikuran nyo lahat ng mga nagmamahal sa inyo. Umalis ka na! Pero ma... Umalis ka na! Ganyan ka ba kabobo? At hindi ka nakakaintindi ng simpleng salita? At itong tatandaan mo, wag na wag ka nang babalik dito sa mansyon. Maliwanag! Kung yan ang gusto nyo, tara na, Mia. Agad-agad kaming lumabas ni Mia at Tatay Lauro. Papunta na kaming sasakyan noon, pero hindi ko mapigilang mag-massage sa paligid. Bukod sa tuyot na maisan ay may kung ano pang kumakalabit na masamang kutob sa akin. Hindi ko nga lang masabi kung ano eksakto noong mga oras na yon. Basta parang nauudyok akong pumunta sa may likod ng bakod ng mansyon. Mami, anong nangyari kay Lola? Bakit siya galit? I'll explain it to you sa tamang panahon, anak. Bumalik na muna tayo kina Tatay Lauro. Shirley, teka, sandali. May kailangan ka? Pabiyahin na kayo agad pa Batangas? Anong pakialam mo dun? Tara na, anak. Masama ang ugali ni Madam. Pero di ko akalaing ganun siya kalala. Hindi man lang siya lumambat nang makita ang senyorita. Nagulat din talaga ako, Tay. Oo, masama ugali ni Mama at masama ang trato niya sa akin. Pero di naman siya ganun kagrabe dati. Nakakatakot si Lola, Mami. Sorry, anak, ha? Dapat kasi hindi na ako umasa eh. Nakita mo patuloy na ganung magalit ang lola mo. I mean, yung itsura po ni Lola. She looks like a monster. Monster? Nakita ko po, Mami. Sandali naging red ang mga mata ni Lola. Tapos, parang naging pareho sa vampires yung ngipin niya. Mia, huwag ka nga magbiro ng ganyan. I'm not joking, Mami. Nakita ko po talaga. Pero sandaling-sandali lang po yun. Sigurado ka ba sa nakita mo, senyorita? Opo, Tatay Lauro. Nakita ko po talaga naging monster si Lola. Diyos ko. Hindi marunong gumawa-gawa ng kwento ang anak ko, Sir Wilmore. Kung nagsisinungaling man siya, ay mabilis kong nabibisto. At noong sandaling yon ay ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Noon din po ay nagkahalo-halo sa isip ko ang sinasabi ni Mia. Ang mga napansin ko sa bahay, ang kutob ko kay Dennis, at ang mga nabanggit ni Tatay Lauro tungkol sa aswang. Naramdaman kong gumapang ang kilabot sa kalamnang ko at hindi ko napigil ang mag-antanda ng krus. Ma'am, malapit nang magdilim. Mas maganda kung wag na muna kayong lumabas hanggang sa mag-umaga. Tay,
sigurado ho ba kayo hindi sila makakapasok dito sa bahay nyo? Kung sakali mang tama ang kutob natin. Sa totoo lang hindi ako sigurado, ma'am. Pero gagawin ko ang alam kong mga paraan para itaboy sila. Maraming salamat po talaga, Tay. Kung pwede lang talaga sana kaming bumiyahe ngayong gabi, ginawa ko na eh. Napakadelikado nun, ma'am. Bukod sa alanganin ng daan, posible ring habulin ng aswang ang sasakyan nyo. May punto kayo, Tay. Sa tingin ng Dennis na yung kay Mia, parang ayaw pa niya kami paalisin. Tarantang sinarado ni Tatay Lauro ang lahat ng mga bintana sa buong bahay. Naglagay din siya ng mga bawang at asin sa mga yon. Hindi pa siya nakontento, Sir Wilmore. Lumabas din siya at nagsaboy ng asin at dinikdik na bawang sa bakuran. Pagkatapos ay naghanda siya ng 2 matatalas na mga itak. Eto, ma'am. Mabuti nang sigurado. Tay, hindi ko naman po alam kung paano gamitin panlaban yan. Hanggang sa kusina lang alam kong gamit ang kutsilyo. Basta hawakan nyo lang po, ma'am. Pangdepensa kapag hiningi ng pagkakataon. Iwas-iwas nyo lang o isaksak kung kinakailangan. Kapag kasi nagkatotoo ang hinala natin, wala rin tayong maasahan maliban sa mga sarili natin, ma'am. Oo nga po pala, Tay. Hindi ba tayo hihingi ng tulong? Wala pa tayong solidong patunay, ma'am. Kahit nga mismo tayo ay hindi pa sigurado kung tama ba ang suspetsa natin, ma'am. Ang pinakamalapit nating pag-asa ay yung albularyong galing Bigan. Kaso bukas pa yung darating. Baka nga gabihin pa yun. O sige na po, kumain na muna tayo, ma'am. Siguradong gutom na si Senyorita Mia. Nakakain naman kami ng maayos noon, Sir Wilmore. Pagkatapos ay pinatuloy na kami ni Tatay Lauro sa isang bakanting kwarto. Doon lang sa unang palapag. Mabuti na raw kasing doon kami tumuloy ni Mia sa isang silid na malayo sa bubong. May isang bintana pero may grills naman sa labas. Mami, natatakot po ako dito. Uwi na po tayo. Don't worry, baby. Bukas na bukas din uuwi na tayo, Hindi mo ako iiwan? Anak naman, ba't mo naman naisip yan? Siyempre, hindi ka iiwan ni Mami. Sige na, matulog ka na ha. Para may lakas ko sa biyahe bukas, okay? Okay po. I love you, Mami. I love you too, baby. Pinaghihili ko ang anak ko. Nakatulog naman siya agad. Malamang dahil sa pagod. Tiningnan ko ang saradong bintana. Sinigurado kong maayos ang pagkakasabit ng bawang at pagkakalatag ng asin. Tapos ay humigya na ako ulit. Doon ako humiga sa tabi ng dingding para malayo sa bintana ang anak ko. Oo, may grills yung bintana pero ayokong pakampante. Sana talaga matapos na to. Sana mali ang hinala namin ni Tatay Lauro. Sana. Pumikit ako at sinubukan kong makatulog. Yun nga lang ay hindi ko talaga mahuli ang antok ko. Nanatili akong gising habang nakapikit. Pakiramdam ko ay napakabagal ng paggulong ng oras. Naramdaman kong kumilos si Mia. Nanatili pa rin akong nakapikit. Lumipas ulit ang 10 minuto. Naramdaman ko na namang gumalaw si Mia. Sa pagkakataong yon ay inilapit niya sa mukha ko ang kanyang mukha. Mami, may tao sa window. Tao? Dumagundong ang dibdib ko sa sinabi ni Mia.
Pinilit kong pakalmahin muna ang sarili. Pagkatapos ay pasimple kong ibinaling ang tingin sa may bintana. At nahintakutan ko nang makita ko ang isang aninong nasa labas ng jealousy. Anino na kung anong basta hindi tao. Mas mahaba po kasi ng konti ang liig niya sa karaniwan. Kita ko ring napakahaba ng kanyang mga daliri na may matatalim na kuko. Nakahawak yun sa grills ng bintana. Kung hindi dahil sa bakal na grills, malamang mabubuksan o mababasag niya ang mga salamin ng bintana. Ramdam na ramdam ko ring nakatitig yun sa anak ko kahit hindi ko naaninag ang kanyang mukha. Titig na pareho sa nararamdaman ko kay Dennis. Bagamat mas malala. Makinig kami, ha? Bumangon ka ng dahan-dahan, ha? Kunyari, nagising ka at pupunta ng banyo. Lalabas tayo ng kwarto. Puntahan natin si Tatay Lauro sa sala. Tahimik na tumango ang anak ko. Bagamat ramdam kong natatakot na siya ng husto. Maingat nga kaming bumangon nang hindi tumitingin sa bintana. At saka lumabas ng kwarto. Tay, may kung ano sa labas ng bintana. Kanina pa po nagpapalakad-lakad sa bakuran yan, ma'am. Mukhang naghahanap ng malulusutan. Ano na pong gagawin natin? Huwakan niyo lang po ang itak na ibinigay ko, ma'am. At ihanda ninyo ang inyong mga sarili. May tao. Sino yan? Huwag kayo papaloko, ma'am. Siguradong saya. Nagpunta kami sa hagdanan na nasa pagitan ng kusina at sala. Doon kasi pinakamalayo sa mga pinto at bintana. Tuloy-tuloy lang po siyang kumatok sa pinto ng sala nung una. Subalit nang lumaon ay kinakalampag na niya yon. Nang hindi kami umimik ay kinalampag pa rin niya pati ang mga kahoy na dingding. Nadagdagan ang kabako sa tunog ng mga grills kapag tinatamaan. Natatakot akong baka matanggal ang mga yon at basagin niya ang salamin ng bintana. Mukhang nagiging desperado na po siya, Tay Lauro. Oo, ma'am. Maging alerto lang po kayo at huwag ninyong bibitawan niyang itak kahit anong mangyari. Diyos ko, bantayan niyo nawa kami. Itaboy niyo ang isang yan. Ilang minutong nagpatuloy ang pangangalampag ng kung sino sa labas, Sir Wilmore. Hanggang sa napansin na lang naming tumigil na ito. Subalit sinundan na naman yun ng mga kalabog mula sa medyo malayo. Saan na yung halimaw na yun? Mukhang doon sa bandang yun sa may bodega galing. Yung mga kalabog na yun, ma'am. Ano namang gagawin niya doon? Hindi ko pa po alam. Pero kinakabahan ako. Mukhang may binabalak ang tampalasa. Sira doon sa may bodega. Pagkatapos ay muli na namang tumahimik ang paligid. Hindi na namin malaman noon kung ano ba ang binabalak ng aswang o kung sinong masamang loob. Ilang sandali pa, napaigtad ako nang biglang kumalabog ang yerong bubong sa bahay. Kasunod noon ay biglang nangamoy krudo ang paligid. Naloko na. Krudo? Ba't naman siya gagamit niyan? Hindi kaya... Ma'am, ganito. Gagawin kong pahay ng sarili ko. Lalabas ako sa pinto ng kusina. Mag-aagis ako ng baso sa sahig bilang hudyat. Lalabas kayo sa harapang pinto. Maliwanag po ba? Teka, Tay. Hindi naman po tamang isugal yung sarili niyo para sa amin. Ma'am, wala na pong oras para mag-alinlangan. Ang kaligtasan ni Senyorita Mia ang dapat unahin. Sige na po. Pumunta na kayo sa likod ng pinto doon sa sala. Manalangin kayong magtagumpay tayo. Papunta pa lang kami sa sala ni Mia, ay napalitan na ng amoy sunog ang sambyo ng krudo. Noon din ay binuksan ni Tatay Lauro ang back door
at lumabas siya roon. Mami, makakaligtas pa po ba tayo? Makakaligtas tayo, anak. Mag-pray ka ng magtaimtim, ha? Maniwala ka. Makakatakas tayo. Magkakauwi tayo ng buhay. Magpakita ka sa akin, demonyo ka! Harapin mo ako! Akala ko ba, malakas ang mga katulad mo? Eh bakit isang babae at isang bata lang ginugulo mo? Lubayan mo sila! At tayo ang magtuos! Mami, yung monster! Dumikit ka lang kay Mami, ha? Dumikit ka lang, Mia. Hindi na maganda to. Nasusunog na talaga ang second floor ng bahay. Puro kahiyaw! Lumapit ka sa akin! At harapin mo ako! Ngayon na! Taranta kaming tumalilis ng anak ko palabas ng nasusunog na bahay. Pakay ko noon ay makarating kami agad sa kotse. Bit-bit ko pa rin ang itak na bigay ni Tatay Lauro. Muling pumailan lang ang malahalimaw na atungal. Hindi ako lumingon, hindi ako nagpatinag. Kinarga ko si Mia na agad namang yumakap ng mahigpit sa akin. Kita kong kumikintab ang kotse kong kulay puti dahil sa naglalagablab na bahay. Lalapit na sana ko ron, ngunit bigla na lang lumundag ang isang karimari-marim na nilalang sa harap namin. Tigilan mo na kami! Ano ba kasing kailangan mo sa amin ng anak ko? Wala naman kami atraso sa iyo, ah! Sir Wilmore, halos himatayin ako sa hinakbot noon. Kung hindi lang dahil sa anak ko, malamang bumigay na ako. Masyado kasing malagim ang itsura ng halimaw na yon. Mas mahaba ng bahagya ang liig sa ordinaryong tao. Mahaba rin ang kanyang mga braso, mga binti at mga daliri. Kakulay ng putik ang balat at napakapula ng mga mata. Tinitigan niya ng maigi ang anak ko na nakayapos sa akin. Inilabas niya ang napakahaba at naglalaway niyang dila na animoy. Natatakam sa nakikita. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa akin ang pagkain ko. Mami, natatakot ako. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Kapag lumapit ka, tatagayin kita! Diyan ka lang! Napakalapit niya na sa amin, Sir Wilmore. Iniambak ko lang ang dala kong itak habang karga pa rin si Mia. Gustong-gusto ko nang kumaripas noon pero ayoko namang basta na lang tumalikod. Baka kasi kapag nawala siya sa paningin ko ay sa kanya kami sakmalin. Lubayan mo na kami, parang awa mo na! Lubayan mo na ang anak ko! Lagot ka sa akin, halimaw ka! Hitong saya! Ma'am! Bilisan ninyo! Tumakbo na kayo! Opo! Kita kong nasaktan ang aswang sa asin na isinaboy ni Tatay Lauro. Umusok ang kaliwang gilid ng kanyang mukha, pati na ang kanyang kamay na naipansalag niya. Nag-aalala ako para sa dati naming katiwala, pero mas pinili kong ituon ang pansit sa pagliligtas sa anak ko. Pagkapasok sa kotse ay mabilis kong pinaupo si Mia sa passenger seat, tsaka pinaandar ang sakyan. Hindi man sigurado sa pupuntahan ay pinaharurot ko ang kotse. Ang akin lang ay makalayo kami sa lugar na yon. Mami, anong monster po ba yun? Bakit niya tayo ginulo? Kukunin po ba niya ako? Hindi, anak. Hindi papayag si Mami. Lalayo tayo rito. Tatakas tayo at uuwi na tayo. I love you, Mami. I love you too, anak. Relax ka lang dyan, ha, at mag-pray ka kay Lord, okay? Hindi!
Napakabilis ng nangyari, Sir Wilmore. Nagulangtang ako nang may lumundag sa daraanan ng sasakyan. Bigla kong naikabig ang manibela dahil akala ko nung una ay tao yon. At dahil nga umarurot kami noon ay nawala ng preno ang kotse. Nasinaga ng ilaw ang aswang na humarang sa amin at ang puno na babanggaan ng sakyan. Mami! Mami, help me! Help me, Mami! Mia? Mia? Mia, anak! Nasaan ka? Andito si Mami! Nasaan ka ba? Mia? Mia! Mami, help me! Kukunin ako ng monster! Help me, Mami! Hindi! Mami, help me! Mami! No! Mia! 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 Tatay Lauro, Mabuti na lang at nagising ka na, ma'am. nasaan ako? Nasaan tayo? Si Mia! Si Mia ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Kumalma po kayo, ma'am. Tay, paano ako kakalma kung nawawala yung anak ko? Sagutin niyo na lang po ako, pakiusap. Nasaan si Mia? Hindi namin mahanap ang senyorita. Bukas na ang pinto ng kotse sa gilid ng pasahero. Pero wala siya roon nang manatnag ko. Nagpatulong na ako sa mga tauhan ko sa sakahan para halugugin ang paligid. Pero wala po talaga. Diyos ko, ang anak ko. Gusto ko po sanang pumunta sa mansyon. Kaso, walang may gustong sumama sa akin. Ayaw nilang maniwalang posibleng si Madam ang aswang. Kung ganon, ako pupunta. Sakit ng ulo ko. Ma'am, magpahinga muna po kayo. May sugat kayo sa ulo. Hindi. Kailangan kong pumunta. Tumigil naman ang pagdurugo ng ulo ko eh. Hindi ako pwede magsaya ng oras, Tatay Lauro. Nasa panganib si Mia. Ma'am, magpahinga muna kayo. Isa pa'y darating na dapat mamaya ang albunaryong pinatawag ng Mario. Tay, wala na akong oras na maghintay. Kailangan ko nang puntahan ang anak ko. Nahihilo man ay lumabas ako sa kinilalagyang kubo. Isa pala yung bakanting kubo na pagmamayari ng kapitan ng baryo. Hindi pa kasi pwedeng bumalik sa bahay ni Tatay Lauro noon. Sunog kasi talaga ang second floor nito at hindi pa nasusuri ng maigi ang istruktura ng unang palapag. Pagkalabas ko ng kubo ay nahabol ko si Tatay Lauro. Inalok niya akong gamitin na lang namin ang kanyang maliit na jeep. Agad niya po kaming pumunta sa mansyon. Nangilo na naman ako nang makita ang tuyot ng maisan na nakapaligid doon. Nagtaka rin ako kasi may natatanaw akong sinusunog na kung anong kahon. Ilang metro mula sa malubak na daanan ng sakyan. Sa di ko malamang dahilan ay nakuha noon ang pansin ko. Nababato-balani akong lapitan yon. Tinitigan ko yon habang tuloy-tuloy ang takbo ng jeep ni Tatay Lauro. Hindi ko yun makita ng maayos dahil sa apoy at tuyot na mga puno ng mais. Subalit pakiramdam ko ay pamilyar sa akin ang kahon na yon. Yun nga lang ay hindi ko sinunod ang bugso ng kalooban ko dahil mas nangibabaw sa akin ang tungkol kay Mia. Nagtuloy-tuloy kami sa mansyon. Sakto namang bukas ng gate nito. Oh, kayo pala, sir. Nasaan ang anak ko? Teka, sandali. Ba't mo dito hinahanap ang anak mo? Kayo naman tong magkasama, hindi ba? Kala ko nga, uuwi na kayo ngayon eh. Sir Wilmore, nilalamon ako ng galit noon at napakasama din ng pisikal na pakiramdam ko. Pero hindi nakalagpas sa akin ang mga lapnos sa balat ni Dennis. Meron sa bandang kaliwang gilid ng mukha. Naka-sweatshirt siya noon pero may napansin din ako sa kanan niyang kamay.
Hindi ako nakikipaglokohan, Dennis. Nasaan ang anak ko? Wala nga rito ang anak mo. Bakit naman kasi siya mapupunta rito? Anong problema mo? Sinabihan ka na nga ni Dennis, di ba? Wala dito ang anak mo. Kung nawawala man yung bata, hindi na namin kasalanan yon. Kasalanan mo yon kasi pabaya kang nanay. Ma, sinalakay kami ng aswang kagabi. Kinuha ng halimaw si Mia. Yun naman pala eh. Bakit mo siya dito hinahanap? Doon mo hanapin sa gubat. Malamang andun yung aswang na yon. Hindi man lang ba kayo nag-aalala para sa apo nyo? Bakit? Kapag nag-alala ba ako, magbabago ang sitwasyon? Isa pa, hindi ko naman apo yun eh. Ano ba kasi problema nyo sa akin? At pati si Mia, ganyan nyo ko itrato. Yan ang problema sa'yo. Wala kang alam. Sige na. Lumayas na kayo rito. At tigil-tigilan ninyo ang panggugulo sa pamamahay ko. Ma'am, tara na po. Doon ko napagtanto kung gaano kaimportanteng makahanap ng patunay na sila nga ang mga aswang, Sir Wilmore. Hindi kasi ako makaporma ng makaharap ko sila. Nagbukha lang akong kumakahol na asong walang pangil pangkagat. Ano nang gagawin ko? Saan ko mahahanapin ang anak ko? Ngayon, ma'am, ang magagawa lang natin ay hintayin ng albularyo. Mamaya ay darating na yun. Sa palagay ko, hindi na lang tutungkol sa suspetsya natin, Tay eh. Pakiramdam ko, may kinalaman dito yung sinasabi ni Mama na kung anong di ko alam. Kayo, Tay, baka may alam po kayo. May nabanggit ba sa inyo si Papa dati? Yung may kinalaman ba sa inyo ng mama mo? Ang kakaibang nabanggit lang ni Sir ay bantayan ko raw kayong maigi. Bantayan ko raw kayo kapag may ginawang masama ang mama ninyo. Bakit naman kaya nasabi ni Papa yun? Yan po ang di ko rin alam. Pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang may tinatago nga sa inyo ang mama nyo at papa ninyo. Teka, sandali, Tay. Bumalik tayo sa daan papuntang mansyon. Bakit po? Naalala niyo yung papunta tayo doon kanina? May parang sinusunog na kung anong kahon sa maisan, di ba? Hindi ko alam, pero may bumubulong sa akin lapitan yun eh. Yun nga po ang ginawa namin, Sir Wilmore. Bumalik kami sa tuyot na maisan. Walang katao-tao noon doon. At sarado pa rin ang gate ng mansyon. Bumaba kami ng sakyan ni Tatay Lauro at saka sinuong ang taniman ng mais. Wala na ang apoy pero nakita ko pa ang sunog na kahon. May nagkalat ding mga gamit sa paligid noon. Sunog na rin pero nakilala kong mga gamit yun noong bata pa ako. Mga damit, laruan at mga libro. Kaya pala pamilyar sa akin yung sinusunog na kahon. Lalagyan pala yan ng mga laruan at libro ko noon. Talaga nag-abala pa si Mama na dalhin to dito mula Batangas para lang sunugin. Bakit sinunog ni Madam yung mga gamit ninyo rito? Ganito ba kalaki ang galit niya sa inyo? Nakakainis. Nakakagalit. Ay, teka ma. May notebook. Hindi ito nasunog ng maigi. Pero mukhang hindi naman sa inyo ito, ma'am. Kay Sir. Patingin nga po ako, Itay. Journal ni Papa. Dalhin ninyo yan, ma'am. Pero kailangan na nating umalis dito. Bit-bit ang journal ni Papa ay bumalik kami ni Tatay Lauro sa jeep, Sir Wilmore. Noong tumakbo na ang sakyan ay lumingon pa ako sa may mansyon. Napasinghap ako nang makitang nasa labas na ang saradong gate si Dennis. Medyo malayo kami
kaya malabo na siya sa paningin ko. Pero sigurado akong hinahatid niya kami ng tingin. Bumalik kami pansamantala sa tinutuluyang kubo. Doon ay naghintay ako ng ilang oras para sa pagdating ng sinasabing albularyo. Sa bawat sandali ay nadaragdagan ang pagkabahala ko para sa kaligtasan ng anak ko. Kasabay noon ay binulatlat ko rin ang journal ni Papa. Medyo maraming entry doon dahil nagsimula pa yon matapos ang kasal nila ni Mama. Pero pinagtiyagaan ko pa rin basahin. At noon ay nalaman ko ang isang katotohanang malamang naging ugat ng galit ni Mama sa akin. Ma'am, ay magapunan na muna kayo. May problema po ba? Ano po bang nabasa niyo dyan? Tay, anak ako ni Papa sa labas. Ano ka mo? Nangaliwa si Papa nang hindi sila magkaanak ni Mama. Kaya pala napakalaki ng galit ni Mama sa akin. At di rin niya kinikilalang apo si Mia. Kung tutusin ay posible nga yun, ma'am. May panahon noon na 3 taong di bumalik si ma'am dito. Tapos nung nakita ko na uli, naipanganak na kayo. Bugbog sarado na ang kalooban ko noon, Sir Wilmore. Masyadong maraming pasakit ang sumampal sa akin sa loob nang wala pang 24 oras. Umikot din sa isip ko ang posibilidad na baka sadya talagang dinadamay ni Mama sa kalokohan niya si Mia. Hanggang sa sumapit ang pasado alas 8 ng gabi. Dumating nga ang sinasabi nilang albularyong galing pang vegan. Isang napakapayat na matanda at nakabako na rin ang likod. Halata kong wala na sa ayos ang kalusugan nito dahil panay ang ubo. Kasunod din niyang dumating ang iilang pang mga taga-baryo. Kasama doon ang mga magulang ng iba pa ng nawawalang bata. Magandang gabi, Ineng. Ako si Ponce. Narinig ko na ang nangyari. Pero mas mainam pa rin na ikwento mo mismo sa akin. Sabihin mo lahat ang naganap. Pati na ang mga hinala mo. Totoo po ba, Lolo Ponsing? Kaya niyo akong tulungang mahanap ang anak ko? Hindi ako mangangako pero susubukan ko ang makakaya ko. Ngayon ay makikiusap ako. Ikuha ninyo ako ng malaking mangkok na kulay puti. Lagyan nyo ng tubig. Bigyan nyo rin ako ng kutsara. Ay, sandali lang po, Tata Ponsing. Aanhin niyo po yun, Lo. Gagamitin ko ang kakayahan ko sa pagtatawas para mahanap ang anak mo. Bigyan nyo rin ako ng anumang personal na gamit ng nawawalang bata. Kumuha si Tatay Lauro ng hinihinging puting mangkok ng albularyo. Pagkatapos ay kumuha naman si Lolo Ponsi ng iilang mga gamit sa kanyang dalang bag. Mga puting kandila, maliit na librito at isang pirasong puting papel. Nagbigay din ako ng isa sa mga paboritong damit ni Mia. Naroon yon sa bag na naiwan ko sa sala ni Tatay Lauro. Mabuti na lang at hindi nadamay sa pagkasunog. Sa hudyat naman ni Lolo Ponsing ay isinalaysay ko ang lahat, Sir Wilmore. Ikwento ko ang buong pangyayari. Sinabi ko ring pinaghihinalaan kong si Dennis o si Mama ang aswang na kumuha kay Mia. Hawak lang ng matanda ang damit ng anak ko sa isang kamay noon. Pagkatapos ay naglusaw siya ng piraso ng kandila sa kutsara. Kasabay noon ay nag-usal din siya ng kung anong dasal.
habang daang-dahang ipinapatak ang tunaw na kandila sa mangkok na may tubig. Kinilabutan ako ng bahagya sa nasaksihan ko. Lalo na po at napapansin kong todo ang paggalaw ng alab sa kandila. Kahit wala namang hangin, ilang minuto pa po ay muling nagsalita ang albularyo. Ngayon, Ineng, pamilyar ba sa iyo ang lugar na yan? Yang ibahing nabuo ng tunaw na kandila sa tubig. Imahin? Ha? Oo po. Hindi ako pwede magkamali. Yan ang loob ng mansyon. Naririyan ang anak mo. Sigurado po kayo? Kung ganun tama po ang hinala namin. Malamang na gano'n na nga, Lauro. Masasabi niyo po ba kung kumusta ng anak ko, Lo? Ipagpaumanhin mo, Ine. Ano po, Lo? Sabihin niyo na po. Nararamdaman ko ang malamig niyang katawan. Wala akong maramdamang pinti. Hindi! Anak ko! Mia! Mia, anak! Hindi! Shirley. Hindi! Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko noon, Sir Wilmore. Bagamat umaasa pa rin akong sana. Nagkakamali ang albularyo. Sana buhay pa si Mia. Sana buhay pa ang anak ko. Hinayaan muna ako ni Tatay Lauro at Lolo Ponsing na humagulgol ng humagulgol. Inutusan naman ng albularyo si Tatay Lauro na palitan ang tubig sa mangkok. Pagkatapos ay hinarap na niya ang magulang ng iba pang nawawalang mga paslit. Iyak lang ako ng iyak nang muling magtawas ang matanda. At nakuha niya ang pansin ko nang matapos ang kanyang ginagawa. Alam niyo ba ang lugar na yan? Iyang binuo ng mga lusaw na kandila. Ang maisa sa paligid ng manso. Sigurado ka ba? Sigurado po, Tata Punsi. Dati akong katiwala doon. Alam na alam ko ang lugar na yan. Ay hindi ko matukoy kung saan mismo ang pirasong yan ng lupa. Pero sigurado akong naririyan ang mga batang hinahanap natin. Kailangan nitong halugugin ang lugar. Nariyan po ba sa maisan o sa mansyon ng aswang? Oo, Lauro. Pero mag-iingat kayo. Hanggat maari ay huwag kayong kikilos ng mag-isa. Kumpirmadong dalawa nga ang mga aswang na naririyan. Isang purong aswang at isang bagong yanggaw. Bagong yanggaw? Isang aswang na nakakahawa pa lang. Aswang na matindi ang pagkagutom sa laman. Hindi pag-aanong kontrolado ang sariling pagkatakap. Mukhang yan ang dahilan kung bakit magkakasunod ang kakaibang mga pangyayari rito sa inyo. May nawawalang mga bata at may namamatay na mga hayop. Si Madam kaya yun? Mukhang ganun nga, Lauro. Noon din ay nag-usap-usap ang mga taga-baryo. Plinano nila kung papaano lulusubin ang mansyon. Sa payo kasi ni Lolo Ponsing ay kailangan naming maging maingat at huwag sumugal ng bara-bara. Ma'am, maaaring mamatay si Mama Melinda ninyo. Wala akong pakialam. Hulihin niyo siya, pahirapan o patayin. Bahala kayo. Ang akin lang ay mahanap ang anak ko. Pasensya na.
dahil wala na akong kakayahang makipagsabayan sa pisikal na labanan. Pero ganito ang gawin ninyo. Oo, hindi masyadong malalakas ang mga aswang na narito sa baryo. Ngunit huwag pa rin kayong pakampante. Mahapdi sa balat nila ang asin. Pero posibleng magawa nila yung indahit. Kaya mas maigi kung masasaksak ninyo sila ng itak o pinatulis ng kawayan. Maaari ninyo rin silang ikapos gamit ang abakang lubid. Pahira ninyo lang nitong langis na hinturang ang lahat na gagamitin ninyong laban sa kanila. May iba pa po ba kaming pwedeng gamitin, Tata Ponsing? Oo. Balete. Kahoy na galing sa puno ng balete. Sunugin ninyo. Ayaw ng mga aswang ng usok mula roon. Hindi na nagsiyang ng oras sa mga taga-baryo, Sir Wilmore. Dali-dali silang naghanda ng mga dadalhin. Ako naman ay binigyan ni Tatay Lauro ng itak at isang supot na asin. Sa totoo lang, ay nalulunod na ako sa kaba at hilakbot noon. Nagagawa ko lang pakalmahin ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-isip kay Mia. Mia, anak ko, sana ayos ka lang. Ma'am! Nandito na po ang kopya ko ng mga susi sa mansyon. Buti na lang at hindi ito binawi sa akin ni Madam. Handa na po ba kayo? Aalis na tayo. Opo, Tatay Lauro. Handa na ako. Pasado 10:00 nang lumakad kami, Sir Wilmore. Napagpasya naming huwag gumamit ng sakyan para hindi kami marinig na lumalapit sa mansyon. May dala kaming mga flashlight at sulo, pero hindi rin namin yon basta sinindihan. Pang-emergency lang kumbaga. Kapag kailangan na talaga. Umasa lang kami noon sa liwanag ng buwan, hanggang sa narating na nga po namin ang tuyot na maisan. Sinuyod yun ng mga taga-baryo. Mahirap dahil mga medyo madilim na at makatirin ang natitirang mga dahon ng puno ng mais. Kinaya lang namin yon kasi desperado ang lahat na mahanap ang mga nawawalang bata. Sumapit ang 11:00. Wala pa rin kaming napala. Nasuyod na namin ang maisa na nasa bandang harap at gilid ng mansyon. Kaya naman pumunta na kami sa may likod, Sir Wilmore. Papalapit pa lang kami roon ay agad na kaming may napansin. Ano yun? Ba't napakabaho? Masyadong masangsang. Amoy nabubulok ng mga bangkay. Malapit na tayo, ma'am. Doon po, Tay. Mukhang doon galing ang amoy. Oo nga. Punta natin, ma'am. Ingat, ma'am. May hukay dito. Ano ba kasing meron sa lugar na to? Napakabaho. Hindi ko matiis. Teka, Tay. Kunin ko lang flashlight ko, ah. Ha? Oh! Sir Wilmore, halos himatayin ako sa nakita sa masangsang na hukay. Sa ibaba ay may magkakahalong mga karne ng iba't ibang mga hayop. Nabubulok na ang mga yon. May naaninag din akong ulo ng baboy, kambing at balahibo ng manok. Ang malala pa, may nasinagan din ang flashlight ko ng 2 ulo ng mga bata. Hindi kasama roon si Mia. Ngunit pakiramdam ko pa rin noon ay para akong binubugbog ng hilakbot. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko na masuka.
Kadiri! Anong klaseng demonyo may gawa niyan? Ay, lumayo kayo dito, ma'am. Tawagin natin ang mga kasama natin. Ito na ang hinahanap nating patunay. Kumpirmado, may mga aswang sa mansyon. Bagamat malakas na ang hinala namin ni Tatay Lauro na aswang nga, si Dennis, si Mama Melinda o silang dalawa, iba pa rin talaga ang naramdaman ko nang napatunayan na. Nagalit ang mga bagang ko sa kumpirmasyong may kinalaman nga si Mama sa pagkawala ni Mia. Pumwesto ang mga taga-baryo paikot sa labas ng bako ng mansyon Sir Wilmore. Dumistansya lang muna ko habang nanunood sa kanila. Naghanda sila ng mga tumpok ng kahoy na galing sa puno ng balete. Meron sa bandang likod, harap at magkabilang gilid ng bakod. Pagkatapos ay sinilaban nila yon. Ginatungan din nila ang mga tuyong dahon ng mais para lalong lumaki ang apoy. Sapat na kaya yan, Tay? Di masyadong malaki ang usok. Hindi niyang kayang lamunin ng buong malaking mansyon. Sa palagay ko ay sapat na po yan, ma'am. Hindi malaki ang usok pero kumakalat naman ang amoy. Ayan na sila. Ihanda niyong sarili niyo, ma'am. Sir Wilmore, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang halimaw na tumutungtong sa sementong bakod ng mansyon. Kitang-kita ko sa liwanag ng apoy na yon mismo ang sumalakay sa amin ni Mia. Lumundag yon at nilusob ang mga taga-baryo. Sa isang iglap ay may nadali agad. Nasugatan ng malalim ang braso ng isang taga-baryo. Matapos makalmot, agad namang kumilos ang iba pa naming mga kasama at nilusob ang halimaw. Doon na po napadako ang tingin ko sa likuran ng gate ng bakod. Mia! Nandiyan na ako! Tay Lauro, halina po kayo! Ma'am, teka po! Tay, akin na pong susi. Ako na po magbubukas. Yan. Tay, napansin na tayo ng aswang. Bilisan niyo po! Ito na. Naliligo na po sa sarili nitong itim na dugo ang halimaw noon, Sir Wilmore. Pero pinilit pa rin niyang makalayo sa dumudumog sa kanyang mga taga-baryo. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumundag papunta sa amin ni Tatay Lauro. Mabuti na lang at nagawa ko siyang sabuyan agad ng asin. Nakakarami na yata kayo ng asin na yan. Nasaan si Mia? Ibalik mo ang anak ko! Yung anak mo, masarap din yung batang yon. Hayop ka! Mga demonyo kayo! Anong ginawa mo kay Mia? Sumagot ka! Sa palagay mo, ano bang gagawin mo? Kapag may masarap na pagkain sa harap mo. Nakakarinig ka na! Ito sa iyo! Tinaga ni Tatay Lauro ang sugatan ng aswang, Sir Wilmore. Pagkatapos noon ay nakasunod na rin ang iba pang mga taga-baryo at pinagtulungan nilang pagtatagain ang halimaw. Walang tigil din nila itong sinapuya ng asin at nang manghina na ito ng gusto, ay kinaladkad nila ito sa isa sa mga nag-aapoy na tumpok ng baliting kahoy at dahon ng mais. Doon din ay unti-unting nagbago ang itsura nito at naging tao habang nilalamon ng apoy. Sinasabi ko na, kaya pala napakasama ng kutob ko unang kita ko pa lang sa taong yan. Mahihinang mga nilalang. Ang bagal yung makaamoy. Nasaan ang anak ko? Ano ba?
Nakakapikong ka ng halimaw ka! Nakakainis! Wala po akong sagot sa nakuha mula kay Dennis. Tuloy-tuloy lang itong tumawa. Kahit nang hihina na. Hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Doon ko na po inipon ang natitira kong lakas ng loob at ibinaling ang tingin sa mansyon. Nasaan kaya rito si Madam? Subukan po natin sa kwarto nila, Papa. Pumasok kami mga taga-baryo sa backdoor ng mansyon. Sa pinto pa lang ay tumatayo na ang balahibo ko. Napakalamig at napakabigat ng pakiramdam sa loob. Naghahari rin ang masangsang na amoy ng dugo at karne. Pakay ko sanang magtuloy-tuloy sa third floor kung saan ang master's bedroom nang mapadang kami sa dining hall. Hindi! Diyos ko! Damit ni Senyorita Mia! Damit na suot niya kagabi. Bilisan na natin, Tay. Halungugin natin itong bahay na to. Para mas mapadali ang paghahanap, ay naghiwa-hiwalay ang mga taga-baryo. May iba na bumaba sa basement. Ang iba ay sa first at sa second floor naghanap. Meron ding nanatili sa bakuran para bantayan kung may tumalon man palabas ng bintana. Kami naman ni Tatay Lauro ay dumiretso nga sa third floor. Alin ba rito ang susi ng kwartong to? Bakit kaya? Bilisan niyo! Ito na, ma'am. Ito na. Walang tao. Nakahanda na sana ako noong magsaboy ng asin nang bigla kaming sugurin ni Mama Melinda. Subalit nagtaka na lang kami ni Tatay Lauro nang walang makitang kahit sino sa naglilimahid na kwarto. Nanlilimahid dahil napakadugyot po talaga ng master's bedroom, Sir Wilmore. Napakakakalat ng mga gamit. Punit-punit ang mga kobre kama at kumot. Kapansin-pansin ding basag ang frame ng wedding picture ni na Mama at Papa. Tapos may nakatarak na gunting sa mismong litrato. Hindi na rin maintindihan ang nagkakahalo-halong mabahong samyo sa hangin. Kahit saan ako tumingin ay may nakikita akong bahid ng dugo at ng kung anong malapot na likido. Diyan ka na lang, ma'am. Hahalukugin ko tong kwartong ito. Mag-iingat ka, Tay Lauro. Sinimulang halugugin ni Tatay Lauro ang kwarto. Una niyang binuksan ang mga kabinet. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang banyong nasa loob. Sunod naman ay sinilip niya ang ilalim ng kama. Punyeta! Anong meron, Tay? Ulo ng isa pang nawawalang bata, ma'am. Tawagin natin ang mga kasamahan natin. Bilis! Tarantaraming dilakad ang hallway. Bababa na sana kami sa hagdan nang mapadako ang tingin ko sa isang pinto. Ang pinto ng kwarto na tinutuluyan ko kapag dumadalaw sa mansyon. Noon din ay agad na kumabog ang dibdib ko. May problema po, ma'am. Buksan natin yung kwarto ko, Tay. Lumapit kami sa kwarto ko. Naroon yon malapit sa hagdanan. Lalong dumagundong ang dibdib ko nang mahawakan ko yon. At nang sinimulang buksan ni Tatay Lauro. Handa na, ma'am. Sige po. Kumusta, mahal kong anak? Mama! Ha? Hindi! Mia! Anong ginagawa mo sa anak ko? Demonyo! Wala naman.
Nakikipaglaro lang ako sa apo ko. Sarap! Napakasarap! Sir Wilmore, halos panawan ako ng ulirat sa nadatnan. Nakahiga ang anak ko sa kama ko. Wakwak na ang sikmura at bukas ang dibdib. Putol din ang isang braso ni Mia. Ang kaputol na bahagi ay naroon, hawak-hawak at isinusubo-subo pa ni Mama. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Alam ko malaki ang galit mo sa akin, pero hindi mo kailangang idamay si Mia. Dahil ba sa hinawaan ka ng pag-aswang kaya ka nagkaganyan? Please, Ma! Gumising ka! Labanan mo ang buyo sa'yo ng pagkahalimaw! Mama! Nagkakamali ka. Pinili ko to. Pinili ko matapos lumantad ang pasyang ito sa harap ko. Ano? Bakit ka nandyan sa may bintana? Baka lamigin ka niyan. Pagdamit ka muna kaya. Alam mo, para sa isang lalaking binayaran ko lang ng isang gabi, masyado kang concern. O baka naman, pinagdadamit mo na ako kasi nandidiri ka nang makitang katawan ko. Nandidiring pinagsasabi mo. Napakaganda nga ng katawan mo. At napakasarap. Alagang-alaga. Mambubola. Naku, hindi. Hindi kita binubola. Ang totoo nga niyan, nakahanda akong samahan ka. Kahit hindi mo na ako bayaran. Nagbibiro ka ba? Seryoso ako, Melinda. At hindi ko rin habol ang kayamanan mo. Kahit iwan pa nating lahat ng to at mamundok tayo, ayos lang sa akin. Anong nakain mo? Noong nakaraang buwan lang tayo nagkakilala at kanina lang kita sinama. Anong meron at nasasabi mo yan? Gusto kitang samahan, Melinda. Lalo na at alam kong kailangan mo ng kasama. Ano bang alam mo? Hindi ko pa alam kung anong dahilan yan. Pero ramdam kong may malalim kang lungkot, Melinda. Kaya kong solusyonan yan. Anong sinasabi mo? Malalaman mo rin kapag may naramdaman kang kakaiba sa katawan mo. Alam mo ang number ko? Alam mo, masarap ka sana eh. Kaso, mukhang may salti ka yata, Dennis. Kumusta, Melinda? Sumagot ka. Anong ginawa mo sa akin? Binigay ko ang kailangan mo, Melinda. Isa sa pinakaayaw ko ay ang ginagagawa ko. Diretsuhin mo ako. Sumagot ka. Bakit ako natatakam sa mga karneng hilaw? Bakit madalas ako nawawala sa sarili? Anong ginawa mo sa akin? Ano? Ginawa kitang aswang. Aswang? Aswang na katulad ko. Isang nilalang na may kakaibang lakas at mahabang buhay. Makukuha mo lahat ng gustuin mo. At sasama ako sa'yo. Isang halimaw? Ayaw mo? Pwede ko pang bawiin. Hindi naman ako namimilit eh. Pinili kong maging malakas. Pinili kong maging immortal. Pinili kong maging aswang, Shirley. Pinili ko to. Napakasama mo! Ang mundo ang masama. Ang mundo ang nagtulak sa akin para maging halimaw. Kinokontra mong sarili mo. Oo,
Oo, hindi palaging mabuti ang mundo. Oo, naging mahirap ang buhay mo. Pero ikaw na rin ang nagsabi, Ma. Pinili mo yan. Pinili mo maging demonyo! Huwag kang umaktong parang kilalang kilala mo ko! Walang ano-ano ay bigla na lang nagbago ang anyo ni Mama. Tao pa rin ang kabuuan ng kanyang anyo. Bagamat namula ng husto ang kanyang mga mata. Bahagyang naging kulay putik ang balat at humaba ang mga ngipin at kuko. Agad-agad ay lumapit siya sa akin at umamba ng kalmot. Mom! Ilang! Mabilis akong hinila ni Tatay Lauro palabas ng kwarto at agad niyang sinarado ang pinto. Kinandado niya rin mula sa labas. Mga duwag! Susugod-sugod kayo rito, tapos tatakas kayo! Harapin niyo ako! Mamamatay na kayo! Tay, ba't tayo lumabas? Nasa loob si Mia. Kunin natin ang anak ko. Alam ko, ma'am. Pero magtawag muna tayo ng mga kasama natin para sigurado. Aswang si Madama. Duwag na ako kung duwag. Pero kung magpapakadalos-dalos tayo, hindi natin mapaghihiganti si Senyorita Mia. Tinawag nga po namin ang mga kasama naming nasa baba. Pinatingnan namin ang master's bedroom kung saan may ulo ng isa sa mga batang nawawala. Pagkatapos ay naghanda kami para buksan ang kwartong kinaroroonan ni Mama. May nakaabang na rin sa tapat ng bintana noon para hindi siya makatakas kung sakali. Kapag nasira ko tong lecheng pintong to, uubusin ko kayong lahat, mga insekto! Ma'am, diyan ka lang po muna. Kapag nahuli o napatay na namin si Madam, tsaka niyo niya kunin si Mia. Sige po, Tay Lauro. Handa na bang lahat? Pagbukas ko ng pinto, sumugod agad tayo sa loob. Isa, dalawa, tatlo! Sabay-sabay na sumugod papasok ang mga taga-baryo. Kanya-kanya silang samoy ng asin at amba ng itak. Kaya naman, hindi na nakapalag si Mama. Wala siyang nagawa ng igapos ng lubid na may panguntrang langis, kundi ang galit na nagsumigaw. Ano? Masaya ka na? Masaya kang makita mo akong ganito? Ha? Mama, hindi ko alam kung bakit hindi niyo maramdamang hindi ko gustong nangyayari. Nagpunta ako rito kasama si Mia dahil gusto kong makipag-ayos. Hindi ko alam kung ba't ganito ang ginawa niyo. Sinungaling! Pareho lang kayo ng papa mo. Mga manloloko! Mga wala kayong ginusto, kundi ang pahirapan ako! Nakakalungkot na ganyan ang pananaw niyo. Pero wala nang pag-asang mababago ko pa yan. At wala akong pakialam kung anong iisipin niyo. Pero mahal ko kayo. Mahal kita, Mama. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling kayo! Wala akong magawa kundi ang talikuran si Mama. Pinuntahan ko ang kama kung nasaan si Mia. At maingat kong inilagay sa kumot ang kung anumang natira sa kanyang katawan. Patawarin mo ako, anak. Sorry. Nabigo si Mami. Hindi kita naprotektahan. Mia! Anak ko!
Sir Wilmore, noong gabi din yon ay sinunog ng mga tao si Mama at ang bangkay ni Dennis. Inasikaso naman namin ni Tatay Lauro ang burol ni Mia. Tapos pinili ko na lang din na ipakremate ang anak ko. Hindi po naging madali sa akin na makamove on, Sir Wilmore. Sa pagkamatay ng anak ko ay parang namatay na rin ang mundo ko. Mabuti na lang nagawa ko namang makabangon sa tulong ng Panginoon. Ibinenta ko ang lupain namin doon sa Nueva Vizcaya. May ilang ektarya rin akong pinamigay sa mga taga roon. Wala na rin naman kasi akong balak na pamahalaan pa yon, lalo na at may malagim na nakaraan ang lugar. Pati ang bahay namin sa Batangas ay binenta ko na rin. Pagkatapos ay lumipat na ako ng lungsod. Pakalipas ng 5 taon ay nag-ampon ako ng isang bagong silang na sanggol. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng oras ko ngayon. Ni hindi na nga rin ako nag-asawa. Sa awa ng Diyos ay masaya at mapayapa naman ang buhay namin ngayon. Hanggang dito na lang po ang liham ko, Sir Wilmore. Sana po ay mapili ninyo itong basahin at isatinig. At gusto ko lang din ipaalala sa inyong mga tagapakinig na mamili ng maayos sa mga ugnayang aayusin natin. Oo, masaya kung magiging maayos ang buhay natin kasama ng mga taong malapit sa ating puso. Pero sadyang may mga pagkakataong mas mabuting magsunog na lang ng tulay para sa ikabubuti ng lahat. Isang aral na natutunan ko sa masaklap na paraan.